Darating ba sa laki? Hindi ko. Isang magandang umaga po sa inyo lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. At isang magandang umaga rin sa lahat ng aking pong mga kasama rito sa booth. So ito po ang inyong lingkod, Sister Rose Galang, at kayo nakikinig sa programang Gospel, The World Terminator. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong mga makakasama ngayon. Kasama po natin si Brother Romulo Jimeno. Magandang umaga, Asteros, at mga Kasama rin po natin si Sister Virgie Santos from Fort Bonifacio Church. Good morning sa iyo at welcome po sa ating pong program. Ang ating pong mga kasama ay kasalukuyang nasa labas pa. So, habang atin po silang hinihintay, ay inaanyayahan ko po muna kayo sa isang panalangin. Amang banal, minsan pa ay nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Sapagkat sa oras na ito ay malayang mapapakinggan sa himpapawid ang mabuting pabalita. Sa pamamagitan ng mga tinig ng iyong mga lingkod, aming inaanyayahan ng Espiritu Santo na siyang gamitin po ninyong instrumento upang kayo ang mangusap sa mga puso ng aming mga taga-subaybay. Sa amin pong gagawing pag-aaral, nawa ay pangunahan kami ng Santong Espiritu upang sa ganon ang amin pong mga ibabahagi at amin pong pag-uusapan ay maging pagpapala sa amin pong mga buhay. Hindi lamang po ito maging inspirasyon bagkus ay maging instrumento upang sa ganon ay maisakabuhayan po namin kung ano po ang pinanakala ninyo sa bawat isa. Nilalapit din po namin ang amin pong mga taga-subaybay sa kanila pong mga kalagayan. Marahil sila po ay may iba't ibang mga pinagdaraanan ngayon. Amang banal, alam po namin na hindi maiksi ang iyong kamay upang maramdaman po nila ang iyong pagpapala. At gayon din po ang iyong pag-ibig na kung saan ang iyong mga anak ay hindi po ninyo pinababayaan sa anumang kaparaanan. Salamat po ng marami o dakilang Diyos sa iyong pagdinig sa amin. At kami umaasa po na makakasama namin ang Espiritu Santo sapagkat ito'y aming hinihiling, hindi dahil kami po ay karapat-dapat, kundi alang-alang na lahat po sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sister, dito po banda. Bahay mo, no? Lumapit ka ng gusto. Ikaw. Hindi, lumapit ka. Para magkasa tayo. Welcome po muli sa ating pong programa. At ngayon po ay narito na po sa loob ang ating pong mga makakasama ngayon sa ating pong pagsasimpapawid. Kasama po natin si Pastor Dick Sarco, si Brother Jay Caballero, at siyempre si Brother Jason na kasalukuyan po na nagbi-video ng ating pong program upang sa ganon sa amin pong mga panukala na hindi lamang po mapakinggan ang programang Gospel, The World Terminator. Kung hindi ito po ay mapanood nyo rin po. Kaya sa mga susunod namin na mga pagsasimpapawid ay amin pong i-announce kung saan po ninyo ito po pwedeng mapanood. At kaya po ng dati, hindi po kompleto ang ating pong program hanggat hindi po natin napapasalamatan ang mga sponsors na patuloy po na nagbibigay ng kanila pong mga pinansyal na suporta upang maitaguyod ang gawain ito. Binabati at pinasasalamatan namin sina Brother Ray and Sister Hermine Lucido, Attorney and Mrs. Josue Engaño, gayon din po Sister Annalyn Ferrer, Sister Helen Sarco, Spouses Jabez and Jean Ruiz, Spouses Jake and May Caballero, Spouses Noy and Maribel Bayonon, gayon din po ang Spouses Noel and Laila Edar, Sister Flora Gomez, Spouses Oliver and Jean Lalohan, gayon din po si Spouses June and Cheryl Rada, Brother Romy Dairit, Spouses June and Josie Garcia, Sister Carol Ambahan, Sister L.A. Vicente, Pastor Cesar Magbatas. At gayon din po ang mga kapatiran sa mga sumusunod na iglesia, na gaya po ng Camarines SDA Church, Mount Sinai, Bagumbong, at Novaliches.
Nais din po namin batiin ang lumalaking bilang po ng ating pong mga listeners na walang sawang nakatunghay sa programang ito. Sa personal po, nababati ang aking pong mga kasama rito at alam kong hinihintay po iyan ng mga tao na kanilang babatiin. Kaya't ibibigay ko ang panahon mula po kay Brother Jimeno, kay Pastor Dick, kay Brother June na siya po nating magiging telephone operator at the same time po lahat po ng mga questions na ipapadala po ninyo through cellphone sa isa po ang tatanggap. At si Sister Virgie, Brother Jake at si Brother Joe Tablada. Okay, so simulan na po natin kay Brother Jimeno, please. Okay, salamat Pastor Ross at sa lahat naman na tagapakinig ngayon. Pasensya na po kayo, medyo nabawasan ng busis ko kasi hindi ko malalaman kung anong pangyayari sa lamig siguro. No? Pero anong pa man, binabati ko ngayon yung aking pinaglingkuran kahapon dyan sa Malabon Church. Magandang umaga po sa inyo lahat-lahat at sa mga sumusuporta sa gawain ito, sa inyong pakikinig. Salamat at kayo po ay tama nakikinig dyan sa Bisalao, dyan sa Kanumay. Magandang umaga po dyan sa inyo. Dyan sa Rockville, magandang umaga po dyan sa inyo. At sa lahat-lahat din, Brother Romy Valerio dyan sa San Mateo, salamat at saka sa bahay, sa aking maglula, mga anak na kinig ngayon sa kanilang matahanan. Magandang umaga po dyan sa inyo lahat-lahat. Yan sa aking Bible study dyan sa North Place, ay nakinig din sila ngayon. Salamat, magandang umaga po sa inyo lahat. So, Magandang umaga sa lahat ng ating mga listeners. Gusto ko lang special mention sila si Brother Neil, si Lai Idar sa Rainbow. Ganon din si Noy at si Maribel sa Bagumbong. Sila si Mrs. sa bahay at kasama si Brother Edgar Itis, ang asawa na nasa bahay ngayon. At sa lahat ng ating mga listeners, magandang umaga sa inyong lahat. Pagpalain ka ng Panginoon. Si Brother Jake, please. Okay, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalo-lalo na po sa aking asawa. Ngayon po sila po ay nakikinig. Sa mag-asawa po na Mercy Magluyan at Artwell Magluyan, maligaya pong pakikinig sa Mount Sinai Church. Sila Tatay Isaac, sila April, sila Ruth, maligayang pakikinig po sa ating lahat. Brother June, baka may special kang babatiin, although kasama mo. Talaga po may special po ako kasama ngayon. Natutuwa po ako na muli ko pong nakasama si Brother Jake po, no. Siya po yung ating malapit na kapatid at kaibigan po diyan po sa Caloocan. Pabatiin ko rin po yung binabati po niya ngayon, no. Yan sila Nika, sila Ruth, sila April, nandiyan po sa Mount Sinai Church yan. Mahal po natin sila. Gusto ko din pong batiin si Sister Yoli, ang mother po ng cameraman po natin na si Brother Jason. Yan. Sister Yoli, maligayang panonood po, ayan, naka-video po tayo, ayan. At naway magisilbi pong pagpapala po sa ating pong lahat ng mapapakinggan po natin ngayon. Yun lamang po. Kasi nga pala, Sister Rose, meron tayong bagong sponsor kahapon sa nga palang ganoon din kay Dr. Season. Kahapon kasi nandun si Brother Calvin Hernandez, professor ito sa USA. At siya isa sa maging sponsor natin sa radio. So lahat ng taga BF Homes ay Happy anniversary. Happy anniversary kahapon. Masaya kami kahapon Garden City yung worship namin. Brother Joe? Okay, binabati ko siyempre ang mga sa Cavite, ang Lungos, saka si Vice Mayor dyan sa parte ng Bacora, no? Binabati ko po sila at ganito mga interest po namin dyan ay mamaya pong hapon nandyan ako tuloy ang Bible study po namin. At sa lahat po ng naabot ng programa pong ito, magandang umaga po sa inyo lahat. Sister Virgie, ang ating pong first time sa ating pong program. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid at mga kababayan. Ako po ay first time na dumalo dito sa DWBL at ako'y nagpapasalamat kay Ma'am Rose at kay Tatay Jimeno, kay Pastor Rick. At ngayon po ay binabati ko ang mga kapatiran dyan sa Mindoro, sa Calapan, sila Brother Willie. Sana po ay ang mga anak ko ay gusto ko na palagi nyo pong madadalaw dyan sapagkat nais ko rin na ilapit sila sa ating Panginoon. Kaya muli ang mga anak ko po, binabati ko sila Charo Santos, no? Artista yan.
Hindi naman po si Concio. Hindi naman po. Okay po. Ayan po ay talagang napagkasunduan namin mag-asawa. So, ngayon po ay binabati ko rin yung aming elder dyan sa Sembo Church, si Brother Joel Duhain Lonsod. Alam ko na mayroon po tayong dapat Biblean dyan, ngunit narito po ako ngayon, mamayang hapon, antayin nyo ako at darating po tayo dyan. Mag-Bible study tayo sapagkat ito ay mahalaga. Maraming salamat po. Okay. So, Brother Joe, tapos na, no? Okay. So, binabati ko rin po si Captain Liwal Osenia at ang kanyang pong buong pamilya. Si Brother Odan po, dyan po sa gawin ng Cavite. Si Sister Melody Loreto, Sister Jessel Pael, si Brother Max and Sister Presi de la Cruz, ano? At gayon din po, si nanay po at si tatay na nakabalik na po sa amin po sa Nueva Ecija. And to my tita Raquel, happy birthday. At gayon din, at the same time, wedding anniversary nila ng kanyang asawa. Para naman po dun sa mga hindi po namin nabanggit ang inyong mga pangalan, subalit every Sunday po ay nakatune in po kayo sa amin pong program, ay binabati at pinasasalamatan namin kayo at maraming salamat po sa inyong pakikinig. So last week po ay tinalakay natin yun pong fifth and last part po ng mabuting balita sa Eden. Subalit ito po ay hindi natapos dahil po sa napakaganda ng ating pong discussion ay ipagpapatuloy po natin ito ngayon. At upang maalala po natin ang nakapaloob po sa paksang ito at para rin sa kaalaman po ng mga hindi po nakapakinig sa atin last Sunday, ay bibigyan ko po ng maikling pagbabalik-aral ang paksang atin pong tinalakay noon. Sangayon po sa ating pag-aaral, ang isa pang resulta ng pagkakasala nila Adan at Eva ay ang tinatawag po na hirap ng buhay. Gaya ng sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 15, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha. Bagaman ito ay parusa, ay masasabi pa rin natin na blessing in disguise po ito. Sapagkat dahil po sa hirap ng buhay, ay natututo po tayo na magsikap, sapagkat dito po, i-channel ng Panginoon ang lahat ng pagpapala sa pangangailangan po natin. At dahil kailangan po nating magsikap, ay tiyak na hindi po pagpapalain ng Diyos ang mga taong tamad. Yan. So, hindi naman po hinihiling po ng Diyos, na kung saan ay ang mga tao na magsisikap ay siya pong susuporta sa mga taong walang ginagawa. Kaya't ang tuwirang bunga po ng katamaran ay ang tinatawag po na kahirapan. So, pansinin nga po natin, kung nasaan po talaga yung mga taong walang pagsisikap, yung mga taong walang ginagawa, makikita po natin ang kahirapan po sa kanila. So, kung may mga tatamad-tamad, ay mayroon din naman pong tao na dahil gusto po na makuha, hindi lamang po yung kanilang pang-araw-araw na pangailangan, bagkus pati na rin po yung kanila pong mga simpleng luho o kagustuhan, ang kanila pong ginagawa ay, nagsisika po sila ng todo-todo. Sila po ay lumalabis naman at nagtatrabaho na sa araw at pati na rin po ang gabi ay kanila na pong ginagawang araw. Subalit ang tao po, sangayon sa atin pong pag-aaral, ay marapat lamang na magtrabaho during daytime at magkaroon ng isang araw ng pamamahinga o 6 days na magtatrabaho po tayo. So napakaganda po talaga ng gusto ng Panginoon para sa atin. Sino ba naman ang ayaw ng pahinga? Diba? Kapag ang tao ay napapagod, ang pinakahihintay niya na araw o oras ay yung oras ng pamamahinga. Sabi nga po, ang simpleng makina na bagamat patuloy po na nagtatrabaho, wala pong katawan na kagaya natin, Yan po ay tumatakbo minsan ng 24 hours a day. Tapos, masasabi nga po natin na 24/7. Pero, kapag sila po ay hindi po nahinto, nasisira rin po. So, maski po ang ating pong katawan ay dapat po na nagkakaroon po ng pahinga. So, dyan po natapos ang ating pong pag-aaral last Sunday. At gaya nga po ng sinabi ko kanina, ay atin pong ipagpapatuloy ito ngayon. At pagkatapos po ng ating pong paksa, ay dadako tayo doon sa pagsagot doon po sa tanong na ipinadala sa atin last Sunday. Okay, so kung kayo po ay may nais pang linawin o katanungan hinggil po sa paksa na atin pong tinatalakay, ay maaari po kayong mag-text sa amin o i-text po ninyo yung inyong mga questions. At kung
O kaya naman po, ayan, ito po yung mga numbers na pwede po ninyong pag-textan o pagpadalhan po ng inyong mga questions. 0923-605-6253, 0910-307-3477, 0927-411-7461, gayon din po ang 0932-216-6578, and 0922-814-7025. Maaari rin pong ipadala sa amin po sa email address na gospeltheworldterminator@gmail.com. All small letters po ang Gospel the World Terminator. So kung di po ninyo mapakinggan ang atin pong program, marahil ay wala po kayong radio or masasabi po natin na meron ngang radio pero wala naman pong AM station, o kaya naman po ay wala kayo dito sa Philippines, subalit nag-i-internet, pwede rin po ninyong mapakinggan ang atin pong program through online streaming. I-type lamang po sa inyong mga browser ang www.am1242.blogspot.com at makatitiyak kayo na kahit nasa ang panig kayo ng mundo basta may internet connection, at tuwing oras lamang po ng program natin dito sa Philippines, siguradong mapapakinggan po ninyo ang programang ito. At ngayon po ay dadako na tayo sa pagpapatuloy po ng last part po ng ating pong topic na mabuting balita sa Eden. Okay, so yun pong question ay yan. Paano nga naman ngayon? So, sinasabi po na talaga na dapat po tayo ay nagsisikap sa atin pong mga buhay sapagkat napakaraming talata sa banal na kasulatan na ibinigay sa atin nung nakaraang pag-aaral na ang tamad po ay talagang nagiging ugat po ito ng paghihirap. At ang isa pa nga po sa masakit man na bahagi po ay yung sinasabing huwag daw pakainin. Huwag pong pakainin ang mga tamad. Okay, paano ngayon? Ang hirap po na magtrabaho. Maghanap po ng trabaho sa kumpanya, pati na rin po sa mga pabrika at mga opisina, lalo na po rito sa Manila. At kahit sa iba't ibang dako po ng mundo. Ano kaya ang gagawin natin? Kasi di po ba, sabi nga ay sa kabila ng napakaraming mga nag-graduate, ay masasabi po natin, sabi nga ay ang education ang susi para sa isang magandang buhay. Pero rito sa Philippines, ay masasabi natin kung minsan, kahit nakapagtapos ka, ay hirap kang makakuha ng trabaho. Specifically, o lalo na po kami ng mga Seventh-day Adventists, ay hirap po talaga na humanap ng trabaho sapagkat alam natin na ang ating pong pangilin ay araw po ng Sabado at karamihan po ng mga trabaho ngayon ay mayroong pasok kung ganong araw po ng Sabado. So, Pastor, ano kaya ang maaaring gawin ng mga tao po ngayon na kung saan ay mahirap nga po, nahihirapan na maghanap po ng trabaho? Specifically sa company, sa pabrika, at lalo na po sa opisina. Okay. Yun po ang malaking problema natin ngayon, Sister Rose. Pero ang Panginoon ay mayroong solusyon dito. Kung ating titingnan ang panukala ng Panginoon sa unang bayan niya, ang Israel, ay mababasa po natin ito sa Bilang 34:16 hanggang 18 at saka 29. Sige nga, Brother Jeff, pakibasa nga itong Bilang 34:16 hanggang 18 at saka 29. 18. Okay, ito po pakasabi. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang mga pangalan ng mga lalaki na magbabahagi ng lupain na sa inyo na pinakamana. Si Eleazar na saserdote at si Josue na anak ni Nun. At maglalagay kayo ng isang prinsipe sa bawat lipi upang magbahagi ng lupain na pinakamana. 29, diretso 29. Diretso ang 29? Ah. Okay. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki sa lipi ni Huda. Verse 29 lang. 29 lang, okay? Sabi ito. Ito yaong mga inutusan ng Panginoon na bumahagi ng mana sa mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan. Okay, ito yan. So, ang plano ng Panginoon sa Israel, ang pagdating nila sa Kanaan, ay
i-subdivide ang lupa according to 11 tribes. Kasi yung tribo ni Levi, magkukonsentrate sila sa sanctuary services. Anong dahilan nito? Bakit ganun ang plano ng Panginoon? Kasi ang agriculture industry, yun ang gusto ng Panginoon na unahin. Doon tayo pupokus muna. Kasi nandyan ang lahat nating pangailangan eh. Pagkain natin, galing dyan. Nasa lupa. Eh kung ating pabayaan, anong kakainin nila? Anong kakainin ng mga anak niya? So yun ang purpose. At ito inulit sa Josue 1:13, Radio. Josue. Josue 1:13. Inulit-ulit yan sa panahon ni Josue. 13. Sige. Alalahanin ninyo ang salita na inutos sa inyo ni Moses, na lingkod ng Panginoon, na sinasabi, binibigyan kayo ng kapahingahan ng Panginoong ninyong Diyos at ibibigay sa inyo ang lupaing ito. Ayan. So ngayon, ganito kasi yan. Napansin ko na itong plano na ito ay hindi lang pala sa panahon ni Moises o sa panahon ni Josue. Yung palang Eden, ayun palang ang ideal home na gusto ng Panginoon masundan ng kanyang bayan. Ang Eden, ano pong kalagayan ng Eden? Nandoon ang lahat nilang pangailangan. Eh wala namang pera sila sa Adan noon eh, sa iba. Pero hindi nagutuman. Bakit? Nandoon ang lahat ng kanilang pangailangan. So ito rin sana ang ating maging solusyon sa panahon ngayon. Ito, ay analyze natin na Metro Manila ay meron po tayong population na 25 million. So out of 90 million na population sa Pilipinas, narito yung 25. Tanong, ilan ang nagbungkal ngayon sa lupain natin? Binabiyaan ng mga lupa sa probinsya, dito tayo nagtambak sa Manila. Gutom talaga ang labas. Kasi mabuti kung araw-araw napatayo ng pabrika para papasokan ng mga tao. Ay hindi. Yun ang dahilan kung bakit nagkagutom tayo. Dahil kukunti ang nagtatrabaho, kukunti ang nagbubungkal sa lupa para sa ating pangailangan, at marami ang sinusuplayan. Ang states nakaranas ng bagsak ng kanilang ekonomiya. Pero kung titingnan natin, ang mga Amerikano ay hindi sila nakaramdam ng economic bankruptcy. Bakit? Eh, sagana sa pagkain eh. Sagana sa pagkain. Dito sa atin, naramdaman natin ang hirap. Bukod sa wala pang pagkain, wala pang pera. So kung ating susundan itong plano ng Panginoon, eh, masusulba sana yan eh. Ang nangyari kasi sa atin, gusto na sulbahin ang ating problema, ang ating pangailangan sa sarili nating kaparaanan na mayroon naman palang paraan ng Panginoon. Susundin na lang, atin na lang i-implement. Alam mo kasi, Pastor, mabanggit ko lamang po, na marami po kasi sa atin ay ayaw po ng, sabihin na natin yung sobrang hirap, lalo na po yung nakaranas talaga sa bukid ng pagtatrabaho. Gusto naman nila yung, akala kasi po ng nakararami, the moment po na pumunta sila rito sa Manila, naalala ko po yung isang salita na madalas kong naririnig. Ang akala po raw nila ay ang pera raw po rito sa Manila ay parang pinapala. Kaya dito po nagkakagulo ang mga tao sa probinsya at kinalimutan na nga po itong pagsasaka sa probinsya na kung saan yung pinagyayaman ng lupa, yung kanilang mga hanap buhay ay kinalimutan na nila at pumunta rito sa Manila dahil dito raw po ay mas maganda silang kabuhayan or mas maganda po silang pagkakakitaan. Pastor, paano naman po yung masasabi natin na sabi nga ay kinakailangan po na may lupa na pagyamanin? Eh may mga tao kasi na kumisan dahil po sa sobrang hirap, umaalis na nga po sa probinsya dahil sila po ay mga nakikisaka lamang, wala po silang lupa na kanilang bubungkalin para pagtaniman ng kanila pong mga ng mga pananim na po pwede po nilang makain. Okay, may programa ang gobyerno dyan eh. Yung nakatiwangwang ng mga lupain ngayon, kung sino talaga ang desidido mag-cultivate nito, ay bibigyan sila ng tinatawag Brian Homestead. Diba? Mayroong stewardship program nila sa mga gusto talagang mag-self-support. Kasi ang plano talaga ng Panginoon sa atin, self-support. Huwag tayong umasa kanino man. Sapagkat binigyan na nga tayo ng kakayanan eh. Mayroong utak, binigyan niya. Mayroong lakas, katawan natin. Para lang talaga gamitin natin ito sa ating pangailangan. So, mayroong program tayo dyan. Ang gobyerno mayroong yan eh. Kaya nga minsan ako napatakbo sa tanay kasi mayroong 5 hektarya daw roon na ipamigay.
Talagang target ko talaga 5 to 10 hectares magkaroon ako. Tataniman ko yung lahat ng klase ng prutas. Ano pa ang bibilhin ko? Actually, yun na i-analyze natin ang hirap natin dito sa Manila. Halimbawa, malunggay, binibili pa natin. 5 piso ang tali. Kung may sarili ka sanang puno dyan, yung 5 piso mo, masasave mo na. Kasi, very simple. Ang Panginoon ay hindi ko nagpabaya sa atin. Mayroon ho isang pamamaraan kung paano masolve ito ang problema. Tinalukura natin at nagkawindang-windang tayo. Akala natin na yung sarili nating iniisip ay yun ang makasolve. Nasanay sa bili. Nasanay sa bili, di ubos ang pera. Ayan, dito nga po sa Manila ay sinasabi, ang lahat daw po ng mga pangangailangan natin ay kinakailangan ng bilhin. Sabi nga po ng isa kong tiyahin alam mo ba, hindi lamang sa Manila, maski rito rin sa amin, particularly dun po sa gabi po ng Pampanga, although nasa baryo sila, pero ang tubig ay hindi na po nanggagaling sa poso. Yun po ay nakakonect na po na parang, kumbaga dito po sa atin ay degree po na ang lahat, Manila water po ang style. Sabi niya, halos ay wala na rin po talagang libre po dito sa amin pong lugar. Okay, sangayon po sa atin po, sa banal na kasulatan, meron pong magandang pangako ang atin pong Panginoon, na kung saan ay wag daw po tayong mag-alala sa pang-araw-araw po nating pangangailangan. At ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Ang tanong ay, hindi ba po pwede na tayo po ay magpa-easy-easy na lamang po sa atin pong pamumuhay? Sapagkat tayo naman daw po ay nananampalataya sa pangakong ito ng atin pong Panginoon na kung saan ay huwag tayong mag-alaala tungkol sa atin pong mga pang-araw-araw na pangailangan sapagkat alam po ng atin pong Panginoon ang atin pong mga pangailangan at sabi po ay isusupply daw po niya ito. So bago po sagutin ng atin pong mga resource persons yan, tayo po muna ay makakarinig ng isang tanging awitin.